So hello again, class engineer going here. So for today class, we're to discuss the design of steel structures, and for okay. Add tayo class. Share ko lang screen ko class. Okay. So supposedly class, para hindi na magka-conflict dun sa tinuro nila class dun sa computer applications natin. So yung subject nyo. Hindi ko na class ituturo ulit yung geometry part. So geometry class, kung ano yung tinuro dun sa computer applications nyo, yung gamitin natin. Properties class. So supposedly dapat nalagyan nyo ng properties yan to the point class na pwede natin i-render. Yan, pag re-render ng class, di ba, dapat may laman lahat yan. Dapat missing property. Okay? Sa materials class, wala naman tayo masyadong ginagalaw dyan class kasi supposedly kikumpi natin yung default. Okay. Tapos dito class, specifications, kung ano na rin class yung tinuro nila. Dyan sa ating computer applications, yung gamitin natin. For supports class, same. So dito class, kayo lang ng bahala eh. So either gawin yung fixed to class or pin. Minsan kung kayo nyo ng design class na pin yan. Okay? Loadings class, same. Kung ano yung tinuro nila class or kung ano yung gusto nyo consider. So, ako class, ang kinonsider ko dito class, earthquake lang, dead load, tsaka live load. Supposedly yung wind load ko class, kinonsider ko siya dun sa roof. Tapos yung effect ng roofs class, ililipat ko na lang sa building. Kaya kung titignan nyo class, meron tayo roof live load. Meron din akong dead load class from the roof. Parang ganun. Okay? Yan. Tapos, yun. Kayo na bahala class kung mas sanay kayong gumamit ng load and below. So technically, ang tuturo ko lang class, starting analysis kasi more or less baka hindi ito yung tinuro class or yeah, or na-touch nyo na, pero sa iba, hindi nila, yeah, ito yung bago kumbaga kasi tayo, di ba ngayon class is still design tayo. Okay? Yeah. So ang gagawin lang natin class, susundan lang natin yung nasa notes natin. Ito, yan. Kung titignan natin class again, simulan natin sa building analysis. So susundan lang natin yung nandito class yan. So, pag nasa analysis part ka na class, para sure na wala ka pang error, i-run analysis natin. Para supposedly class, ma-check natin. Before ka kasi class, gumalaw sa analysis page, better sana class kung wala ng error class lahat ng previous na ginawa mo. So, para ma-check natin class, mag-run tayo ng analysis. Dapat zero errors to class. Hayaan mo na yung warnings. Okay na yung warnings class. Yeah, sana wala. Basta zero errors lang sa tayo mag-proceed. Okay? So, tingnan natin class, supposedly, zero errors tayo dito. No? You can see class yan. Errors natin class, zero yan. Okay na kung warnings yung notes class, better. Yan, wala tayong warning. Ito lang, basta ma-zero mo lang yung class, proceed na tayo. Okay? So, yun na yung first step. So, next step class, supposedly, gawa daw tayo class ng, yeah, alisin natin. Supposedly, inayos ko na pala kasi ito. No? Yeah, minsan pag di nyo ginawa to class, magkaka-error siya or like warning. Okay, so yan. Dagdag lang natin. So, ginawa ko na to class. So, ang gagawin natin, punta daw tayong utilities menu. Utilities menu, tapos edit toolbar. So, edit toolbar, tapos command file yan. So, sa lahat lang class yung mga earthquake loads mo. So, ang earthquake load ko class yung load 1, yan. Lalagyan mo lang daw class ng perform analysis tsaka change. So, kung titignan class, again, nilagyan ko na kanina. Yan. Yan. So, kung titignan nyo class, lalagyan mo lang. After class nung parang mga earthquake load mo yan, lalagyan mo ng perform analysis tsaka change. So, dalawa yung earthquake natin class, diba load 1, load 2. Yan. So, yan lang naman. Para bawas errors. Tapos, soft story results. Kaya, so ito, nakita naman na natin kanina. Nag-run analysis na tayo. So, kung bubuksan mo na yung analysis output class, yan. Check mo lang. At wala akong soft story yan. Titignan mo class, okay, okay, okay. Meaning wala tayong soft story. Okay. Tapos, total dead load check. Okay, na to class. Nagpasa na natin yan. Supposedly kasi i-solve pa natin kung ano yung dead load manually. Kasi check natin class kung tutugma siya dun sa pinaka-dead load ng ating building. Ayan, class. Ito maganda to class, missing property check. Yan. So again, ang gawin lang natin class pa kasi merong mga members dito class na walang property, hindi mo nalagyan ng section properties, parang ganun. Okay? So better class na i-check natin kung merong mga members na ng missing properties. Ang gagawin lang natin class, select menu. Yan. Tapos attributes toolbar. So attributes toolbar. Tapos select
Uh, yeah, missing property. Missing property. Tapos, no, missing property. Kung titignan natin class, wala naman to. Okay na. Okay. Tapos, ready na tayo mag-design. Okay, so wala tayo masyadong ginawa dito. Meron sana yung mga checks ka. So, yeah, pwede ka naman mag-check dito class yung mga ginawa nyo dun sa pop-ups nyo dati. Pero nag-check kayo class ng drift, lumagpas, tapos yung centrifugity. Okay. Tayo, skip na natin yun. Okay, so punta tayong design class. So again, same. Ginawa ba tayo? So wala kang ginawa class, okay lang naman. Pero again, pag nag-move tayo sa design part, i-run analysis lang ulit natin para ma-check natin class na walang error. So pag walang error class, gawa daw tayo ng load list. Yan. Okay. So wala naman tayong error class. Again, to improve. Yan. Zero errors. Okay. So exit lang natin to. So done lang tayo. Tapos, load list class. So gagawa lang tayo ng load list. Para saan? All. Para dun sa still design. Okay, sundan na natin class. So again, analysis, design, and ito, menu. Yan. Tapos analysis tool, data toolbar. Yan. Tapos pinutin natin yung load list. Yan. Okay. So ano yung load list natin class for still design? So for still design class, yan, di ba? AISC dapat tayo class. So dapat yung may 1.4 hanggang doon sa 0.68. So titignan natin class yung 1.4 dead load. Ito, mag-start dito class ako. Loading combination 15 hanggang dun sa last ng 68. So 31. Okay? Yan. So parang ito lang yung gagamitin natin class na loading combination for design. Till design. So na natin, no? So again, pinili mo lang. So ano yung loading combination nyo class? So yan. So yeah, hindi ko pa na to. I-edit ko na lang. Ilagay natin dun class na gamitin natin yung load list for the design. Ah, yan, load list. Okay, available. So ito class yung LC for still design. Yan ko na lang dito. Still design. At okay, din ko lang. Tapos ito. Okay. So again, pinili ko doon class, tapos minove ko gamit yung arrow na yun. Tapos pinutin ko lang doon yung okay. Yes. Yan. Okay. So dapat class lalabas doon. Ito. Load test natin. Okay. So after that class, pwede tayong still design. So start natin this still design class. Punta lang tayo sa analysis design menu. Yan. Tapos under design commands, pindutin daw natin class yung still. Tapos piliin natin yung code class. Ang code natin, huwag natin gamitin yung pinakabago is 2016. Parang ano lang yan, software, mga laro. Di pa stable yan. So doon tayo class sa AISC 360 2010. Okay? After the current code, piliin natin yun. Okay? Tapos next, i-define daw natin yung parameters. So supposedly, tatlo lang i-define natin. Eto. So start natin class, pinutin lang daw natin yung define parameters. Yan. Okay? Ang unang parameter na define natin class is yung method. Yan. So in terms of method, ito. Yan. LRFD tayo class. New school tayo. Okay? So pagka-pinit ko dito class, yan. Pag in-add ko, dapat, yan. Lalabas doon class, yan. May parameter 1. Yan, LRFD. Okay? Tapos next class, yield strength ng steel. Yan. FYLD. So dito class gamit tayo ng 50, grade 50 steel. So, yeah, yan kasi yung uso class pag W section. So, ang 50 class, 3, 4, 5 MPA. So, 1, 2, 3. Kasi naka-KPA tayo doon class. Okay? So, pag pinindot ko yung add class, dapat yan nasa baba. Okay? Tapos class yung ratio. Yan. Ito yung utilization ratio class. So, lagay tayo 0.9 muna. Yan. Ito kasi yung parang permissible na. Bakit di natin i-1?
contingency pa rin. Okay, so add ko lang ulit done class, andun na yan. Yun lang. Yan. Okay, so again, meron tayo ng method. Yan. Kung titignan nyo class, method, yield strength, tapos utilization, creation. So makikita nyo class, meron akong question mark. Ang meaning ng question mark na yun class, hindi pa siya na-assign. So kailangan nating i-assign. Para matanggal yung question mark na yun class, i-assign natin sa respective structural members. So actually, yung yield strength class, pwede namang dalawa yan. Tipong siguro magkaiba yung sa angle bar, sa W section, sa HP sections. Pero sa ating class, pare-parehas lang kasi yan. So ginawa ko na lang isa. So ilagay lang natin. So ang yield strength class, ilagay lang natin. Di ba kasi ginawa natin concrete yung baba. Nasabi ko ba pala class ya? Concrete kasi yung baba niyan. No? Kaya kung titignan natin, ang galawan natin, grade beam pataas lang yung steel. Okay. Kaya, pakita ko ulit. Yan. So kung titignan natin, class yan. Yung grade beams pataas, yun lang yung steel. So yun lang class dapat yung lalagyan natin ng yield strength. So click ko to class. Tapos yan, assign to selected beams, assign yan. Yes. Kung may tignan mo class, may lalabas na numbers dito. Parang yan yung beam. Kung pag pinunod ko ulit to class, ma-highlight dapat yung ano. At basta nakaslagay ito, highlight assign geometry. Okay? Tapos same class, ganun din. So supposedly, itong part na to class, yung mga bakal natin will make use of a utilization ratio class of 0.9. So assign lang natin ulit doon class. Yan. Kung titignan yung class, pag in-assign mo, focus tayo doon class, yung question mark mo, wala. Kasi naka-assign mo siya. So kung titignan yung class, naging yung question mark kanina class, yan. Okay na tayo. Proceed na tayo doon. Okay? Tapos class, we are to select command. Gamitin na natin yung select command. Okay? So, gaya lang ulit natin. So, from design page class, tuloy lang natin. Still design, go to commands daw tayo class. So, dadagdag tayo ng select command. Ito. Yan, class. Yan. So, click commands, tapos select tab. Yan. Tapos, i-add lang natin siya. So, ano bang yung select command class? Yan. Technically, parang ipapadesign na natin. Kaya yan. So, size based on specification desired code yan. Parang ito na yung design part. Papadesign natin sa kanya class yung isa-select natin. Parang ganun. Okay? So, add lang tayo class. Ang effect nito, dapat, yun, may lumabas na selected. So, close natin yung class. Yan. Okay? Tapos, ano yung ipapadesign natin class? So, yung bakal lang ulit. So, click natin lahat yung class. Tapos, yan, assign. So, again, class yung question mark, magiging check yan. So, susundan lang natin to. Tapos doon tayo sa group command. So, di ba kasi pinadesign natin class gamit yung select command. So, this time class, meron tayong mga beams din class na gusto natin, iisa lang sana yung design. Okay? So, parang ganun yun. So, kung titignan natin class, yun yung use ng group command. Parang itong column na to class yan. Pag group mo siya class, supposedly, yan. Uh, Isang section lang yung i-assign niya para sa group na yan. Parang ganun yung gist niya. Okay? Para same sections. Yan. Parang ito rin yan. Kung gusto mo class yung buong beam na yon para makatipid class, dapat dire-diretso yan. I-group mo sila. So, ganun class yung parang use ng group command. Okay? So, paano tayo mag-group command class yan? So, ganun yung concept. So, before natin i-group command class, gawa muna tayo ng groups. Okay? So, paano natin hatiin yung groups class? Dun sa design mo. So, ako kasi class, di ba yun, sa previous natin class, di ba, nag-set tayo ng parang variations ng column tsaka beam. Oo. Okay, so gawa tayo ng group. So, paano tayo gagawa ng group class? Control G. So, click ka dito class, no? Or, asan ba? Meron nata dito sa select. Ano yung group? Punta ko na. Basta yung shortcut niya class. Diba? Click ka dito sa screen on drawing, tapos Control G. Lalabas yung create group. Yan. Okay? So, kung titignan mo class, gawa ka ng group mo. So, ako gumawa na ako ng group ko class. Depende class dun sa variation ng ide-design ko. Okay? So, kung titignan natin class, gumawa ako ng group C1. Diba kasi ang galawan natin class, dalawang column tayo at least. Isang main column class, tapos isang secondary column. So, C1 class stands for our main column, C2 class for our secondary column. Tapos yung beams natin class, binary natin into 5. Okay? Meron tayong grade beam, main beam as B1. So, grade beam yung GB, B1 yung main beam, B2 class yung ating secondary beam, RB yung ating roof beams, tapos EB class yung ating edge beams. Okay? So,
Pine-create ko lang. So, paano mag-create? Yan. Gawa ka lang, pinutin mo yung create class, yan. Tapos ano yung group name mo? So, yan. Kunwari, gagawa ka ng cantilever beam. Yan. Tapos, palitan mo lang to ng beams. Kasi ang ilalagay mo sa group is yung mga beams. Parang ganun. Pagka okay mo dito, class, supposedly, lalabas dun. Yan. Pero yan, i-delete ko, class, no? Kasi, ganun. Okay? Yan. So, again, yung T1 ko, class, yan. Diba, ang T1 ko kasi, class, is yung, uh, in-assume ko na, lahat ng columns ko, class, from ground floor hanggang second to the last floor. So, para mas kita nyo, class, yan. Kung ano yung sinet nyo. So, ako kasi, class, ganyan, diba? Ground floor, first, second, third, last floor. So, parang first story, second story, third story, fourth story. Okay? So, ang ginawa ko, class, supposedly, yan. So, paano ko sinelect yun? So, punta ka lang dito sa select class, punta ka sa beams, yan. Tapos, all parallel to Y. Select lahat ng Y. Tapos, i-deselect mo lang class itong last. Ayan. Tapos, punta mo doon. Tapos, associate to selected geometry. Pinutin mo yung associate, ma-associate siya. Ayan, gets ba? Okay? So, for C2 namang class, itong mga to lang. Yan. So, i-click ko lang tong mga to. Yan na yung C2. So, pinutin ko yung C2, tapos associate. So, lalagay siya doon. Okay? Tapos, asan yung mga grade beam ko? Di ba lahat ng grade beam ko class, lahat ng nasa floor? Yan. Click ko lahat yon. Yeah, kung gusto mo ma-check kung na-click mo lahat yan, di ba? Top, ay front view mo, tapos pindutin mo yung ISO yan, di ba? Na-click ko yan. Yan. So, punta ako sa grade beam, associate. Yan. Okay, so punta ulit ako sa front view class. Roof beam naman, so lahat ng roof beam ko, lahat lang na nasa taas. So, kung gusto mo makita, naselect ko ulit yun. So, punta ako sa roof beam, associate. Yan. Okay? So, ang mahirap dito class ilagay is yung beam 1, main beam, B2, secondary beam, tsaka yung H beam. Okay? Pero ang gagawin natin doon, diskartehan mo lang. Yan. So, lahat naman yun, class, nag exist lang somewhere dito. Yan. Parang second floor to third floor lang yan. Okay. Actually, dito lang yan. Kasi yung mga next class, yung B1, B2 mo, tapos yung edge beam, dito lang yan mag exist from second floor to second to the last floor yan. So, pindutin ko yan, select, view selected objects only. Yan. So, parang ito na lang. So, kung tinitignan mo, class, nawala yung ground floor, yung mga grade beams, tapos nawala yung roof beams, parang ganun. Okay? Titingnan ko yung top view. Yan. Technically, ang ginawang definition ko ng uh, P2 is yung secondary beams. So, ito plus yung mga mas maliit sa main beams or ito plus yung uh, ito plus yung ating intermediate beams. Parang ganun. Mga intermediates ko dito class itong mga to. Yan. Kasi walang mga columns dyan eh. Intermediate beams ko lang yan. So, kung titignan nyo, class, walang columns yun. Yan. Highlight, di ba? Yan. Di ba? Kung titignan nyo, walang columns doon. So, lahat ng clinic ko class intermediate, B2 yan. So, associate ko lang doon. Yan. Okay? Tapos, meron din dito yung i-select mo yung hindi nakaselect. Ay, sana tayo. Top view. Yan. Okay? Yan. So, di ba, i-select ko class yung hindi nakaselect. So, punta tayo sa select, tapos sa beams, tapos inverse yan. Ibig sabihin, i-select niya yung hindi nakaselect, babalik na rin niya. So, yung nakaselect, hindi niya i-select. So, kung titignan nyo, yun yung inverse yan. Di ba, hindi na niya sinelect class yung mga secondary beam. Tapos, alisin ko lang yung mga edge beam ko. So, ang mga edge beam ko class, itong mga to. Yan. Kasi itong mga to class balcony. So, para sure na na-select ko lahat class, natanggal ko lahat ng edge beam, tignan natin. So, yung 1, 2, 3, balcony yan. Yung nasa likod class, may balcony rin. Yan. Tapos, assign ko na siya sa B1. Okay? Tapos, same galawan class, edge beam naman. So, click ko lang lahat yan. Tapos, control key, click ko lahat yan. So, yan lahat yung edge beam ko. Check ko class ko na check ko lahat. Ayun, yeah, tama. Tapos, assign ko sa edge. Okay? So, titignan mo class, meron na akong 1, 2, 6, 7 class na groupings. So, group 1 class or groups 11, C1, 2, and so on. Yan. So, kung gusto mong makita class yan, tingnan natin yung buong structure yan. Okay? So, again, yan. C1 ko class, yun yung mga main beams ko. So, dapat lahat yan. Except yung last floor. So, secondary beam ko yung last floor. Yan yun. Okay? Grade beams ko class, lahat ng nasa soil. Yan. Okay? Roof beams ko class, lahat ng nasa taas. Yan. Tapos, edge beam ko class, lahat ng nasa balcony. Yan. Okay?
Lahat ng main beam ko class, yan yun. Lahat ng secondary beam ko class yun. Yung walang support ng column. So, ready na tayo class dun sa group command. Okay? Kasi na-group ko na lahat. Gets ba? Dapat walang maiwan dyan kasi lahat ng hindi nakalagay dun sa group class, hindi ba de-design? Parang ganun yung use ng group command. Okay? So, again class, gawa tayo ng group command. So, supposedly, ang gagawin lang natin class, supposedly, same dito pa rin, design. Check nyo lang to lagi class, dapat lagi yung naka 36010. Kasi pag nag-iba ka dyan class, mag-iiba yung design code mo. Okay, so pag gagamit ka ng commands or define ka parameter, check mo lagi yung class, dapat naka 2010 tayo. Okay? So again class, click lang daw natin yung commands yan. Tapos, lalabas yung window na to, doon tayo class under group tab yan. So, group tab class yan. So, kung titignan natin class under select priority, apat lang yung choices. Doon tayo in terms of area. So, ano ba yung use class ng group command? Magbabasa mo ng lagi dito class yan. From the list class, we are to design yung find the section size with the largest value for the specific and assign it to the member list. Technically class yun. Medyo ide-design niya rin lang yan. Yeah, inuptal natin. Okay? So, okay na. Ina-EX na natin. Tapos, we are to add class. Yeah. Parang pipindutin mo class ilan yung idadagdag natin na groups. So, 7 class, diba? Kasi 7 yung groups natin. So, 7 natin pipindutin yung add. So, makikita mo class for every pindot mo may lalabas na parameter 2. Yan. So, yan yung para sa C1. Sa pa-class, ito yung para sa C2. Grade beam. Parameter 5 class sa B1, B2. Roof beams. Tapos, lastly class, edge beam. So, okay na. So, parang meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 groups class per hour, 7 groups of columns tsaka beam variation. So, okay na class, i-close na natin. Okay? Tapos yun class, again, pag may nakita ka class na question mark, ibig sabihin walang laman yun. Kailangan natin silang i-assign. Okay? So, again class, kailangan natin palabasin yung group mo. So, control G lang tayo dito. Yan. So, titingnan natin, class, assign muna natin yung parameter 2. Parameter 2 class stands for, ano yung group natin? Lagyan natin dito. Parameter 2 natin, class, di ba yun yung C1 yan? So, click mo, i-highlight mo, class, yan. Sinelect niya, kumbaga. Tapos, assign natin to selected beams. Assign, yes. So, lalabas dito, class, magkaka-numbers doon. Yan. Okay? Tapos, group 2, class, yun yung C2 natin. Yan. So, highlight mo para maklik. Clinic na niya. Tapos, assign to selected beams. Assign, yes. Yan. Okay? Tapos, yung grade beams natin, class, parameter 4. So, click pala muna natin parameter 4. Tapos, grade beams, highlight. Yan. Tapos, assign to selected beams. Yes. Yan. Okay? Tapos, highlight natin yung B1. So, B1 yun yung parameter 5. Tapos, B1, highlight. Yan. Assign to selected beams. Yes. Okay? Tapos, 6 class, ito yung magiging B2 natin. Parameter 6, highlight natin. Assign to selected beam. Yes. Okay? Tapos, 7 class, yun yung magiging RB natin. Yan. Okay? So, assign to selected beams. Yan. Tapos, lastly class, ito yung magiging mga edge beam natin. So, assign to selected beams. Yes. Okay? So, okay na. So, titignan mo class yan. Ito yun yung column 1 ko. Ito yung secondary column. Ito class yung grade beam. Ito class yung beam 1. Ito class yung beam 2. Ito class yung roof beams. Yan yung edge beam. Gets na. Okay? So, after nun class, kailangan natin maglagay ng perform analysis. Parang hindi na kailangan dapat itong perform analysis. Tayo pa ito class, alisin natin. Yeah, so after ng group command, dapat wala ng perform analysis. Hindi na natin kailangan ito. Okay? Ako, nawala. Pag mga ganitong nawawala class yan, pag na-escape ko, parang yan. Kuwari na-close ko to. Ay, hindi pala pwede. Parang wala yun nandito class. Ilipat mo lang ng page. Yan. Balik yan. Okay? Yun lang, pag naglipat ka ng page class, again, dapat aware tayo dito. Dapat naka 2010 to class. Yun yung code natin. Punta natin sa 2010. Okay? Tapos, yun. So, after ng group command class, i-redefine natin yung ratio. Balik natin sa 1. Technically, parang pinagde-design ulit natin siya. Okay?
Ang gagawin lang natin, class, again, punta tayo dito. Yan. Check nyo ulit yun, class. Dapat naka 2010. Yan. Tapos, select previously created group. Yan. So, click na lang natin yun. Tapos, click define parameters. Yan. Punta tayo, class, sa ratio. Balik natin sa 1. Tapos, add. Yan. Dapat, class, lalabas siya dun. No? Ngayon, class, pag naka-question mark, ibig sabihin, kailangan natin i-assign. So, punta tayo sa front view. Yan. Natin lahat plus sunod dito, tapos assign. Dapat yung naka-1 ratio. Yan. Okay. Tapos check code. So, lagay tayo ng check code command. So, again, design parameters, naka 2010, punta tayo sa commands. Tapos, click natin class yung check code yan. Tapos, yun, i-add lang natin. So, pagka-add ko class, dapat lalabas dun. Okay. So, ano yung check code natin class? Ang meaning kasi ng check code class, parang i-check niya dun sa existing code natin lahat ng members. So, technically, i-design nyo ulit na nakakma sa code, parang ganun. Naka-question mark sa class, yan. So, ito yung i-design natin, yung mga steel sections. Assign to selected beam, yes. Okay. Dapat naka-check lahat yan. Kung titignan natin class, dagdagan na rin natin ng steel take-off. Steel take-off naman class, yan. So, ganun lang ulit. Command. Ayan, dapat, yeah, click mo muna yung class, no? Tapos, yan, take-off. Tapos, after current, yeah. Ito class yung tulong natin class kasi parang i-estimate na rin niya class kung ano yung haba ng mga dinesign niya. Okay? Yan. So maganda rin ilagdag to. So i-add mo lang class, andyan na yan. Tapos ano yung bibilangin niya class? Lahat nung naka-steal niya. Parang gagawa siya ng listahan. Gaano kahaba, gaano kabigat. Tapos ano yung mga ano na yun. Ano yung mga sections na yun. Parang tulong yan class kapag nag-estimate ka. Okay? So assign to selected beams natin yan class. Yes. Okay? So with that class, kung titignan natin, tapos na. Yun lang. Yan lang i-edit natin class for our design. Okay, so run na natin yung analysis class para i-design niya. Yan. Tapos hintayin lang natin ng konti. So save muna natin. Yes. So, magra-run lang to class. Depende sa bilis ng graphics card ko class. Sa akin, medyo mabagal tong laptop ko eh. Kaya medyo it will take time. Tignan mo class, tignan natin. Dinedesign niya 1 out of 187 members. Bagal, no? Mabilisan class yan. Bagal, di ba? Dinedesign siya ng 187 members. So, 2 of bagal na class yung aking graphics card. No, bagal, oh, 30. Siguro pag mabilis class yung PC nyo, mabilis lang yan. Pero sa akin class, it's taking how many seconds na? So again, nung yan, tignan mo, kung ipagdasal mo mamaya class, sana zero errors yun. Okay, okay lang yung warnings class, tsaka yung notes. Kasi pag nagka-error ka kasi class, hindi ka pwedeng mag-proceed dun sa post-processing results. Or kapag nag-proceed ka mang class, may hindi siya ilalagay na result kasi nga, error. Hindi niya technically ma-solve. Parang ganun. Okay, so hintayin lang natin class. Yan, yes, 90 of 187 na siya. Yan. So, kung titignan natin class, ano bang next step natin after nun? Pwede na natin i-check class yung output file natin. Technically, after na analysis na yan, class, magra-run lahat ng nilagay mo. So, pwede natin siguro i-review. So, parang yan, ang ginawa lang natin class, di ba? After loading combination, yan. Remecta na tayo sa analysis part. So, sa analysis part class, wala tayo masyadong chinek. Normally, ang chinecheck doon class is yung story drift. Lalagpas pa yan. Okay, tapos yung center of rigidity. Yan. Okay? So, parang ginawa natin kasi na natin chinek yun. Uy, 170 na. Tapos nagka na tayong design. No? So, sa design class, gumamit tayo class yan. Define muna natin kung ano yung load, yung combination na gagamitin niya sa design. Supposedly, ano yun yung main niya. Parang ganun. Okay? Tapos gumamit tayo ng select command. Select command class, select natin ano yung mga i-design niya. Parang ganun. Tapos, nag-group command rin tayo class. Group command class, group naman natin class yung mga gusto natin na magkakaparehas. Uy, patapos na class. Magkakaparehas ang design. So, again, hinatin natin class into C1, C2, and so on. Ako, dami mo card. Yan. So, okay lang yan, class. Okay lang yung warnings. Basta ang mahalaga, class. Ito, kalbo dapat yan, 0. Okay? So, with that class yun. Next step natin, tignan natin class yung output file results. So, pero kasing, pwede ka mo kasing tignan class yung result dito sa output file. Pwede rin doon sa post-processing. So, unahin natin class yung results dito sa output file. Yan. So, pindutin mo lang yung output file, tapos i-done natin.
And view output file, tapos click doon. Tapos, yun. Titignan natin class yan. Dito yung result. Yan. So, meron tayong results class in terms of floor, diaphragm, soft story, steel design, tapos steel takeoff. Yan. So, yung floor diaphragm, dinocate niya lang class. Technically, wala naman. Ang use lang pala ng floor diaphragm class is para ma-check natin tong soft story. So, titignan nyo, okay naman lahat. Okay. So, dito class, bakit dalawa yung steel design natin? So, ito yung steel design class ng select command natin. Ito naman, yeah, ito. Ito yung explanation class yan. Yun. So, yung first class natin na, ayun, yan. So, yung first class na steel design yan, dahil yung class dun sa ating select command yan. Okay? Yung second class na steel design, yun naman class yung dun sa, yung check code naman siya class. Okay? Yeah. So yung group command natin class, andito rin pala sa first steel design. So, anong difference class? So yung first, in-optimize niya. Yung second class, parang kinumpare niya dun sa code na gamit. Okay? Tignan na lang natin class yan. So, kung gusto mo class, ito kasi parang table of contents, right? Double click mo lang, mapapadpad ka na dun. Parang gusto ko sa soft story, ito na yung soft story. Punta tayo sa first design yan. So, parang pinaka-itsura nito class, kung titignan natin, palakihin ko na lang class, no? Yan. Punta tayo dito. Yan. Gusto yung makita yung soft story class, again, okay siya lahat. Yan. Okay? Yung design natin class yan. Ganito lang yung laman. Sasabihin niya kung anong member number. Paano malalaman class kung ano yung member number? Yan. Palabasin mo lang yung beam labels dito. So, table structure, tapos right click, tables, beam number. Palabasin mo lang yung beam number dito class. Asan? Beam number yan. Okay. So, hanapin mo class si 1,000. Ginawan ko pala to ng ano, lahat ng 1,000 ko nasa first floor. 1,000 ko yun. Pinagsama ko na class. Beams ko, tsaka first floor columns. So, first floor beams, yung grade beams, tapos first floor columns, mga 1K yan. Yan. Okay? So, ito daw class yung design. So, again, class, ito yung design natin using yung select command. Parang technically, dinesign ni Saad using the list. Okay? So, parang itong una class, kinompare niya dun sa pinaka-sulit, yung pinaka-magaan. So, supposedly, para sa beam 1,000 natin class, ito daw yung result. Ito yung result. Yan. Okay? So, pwede mo namang isa-isahin yan. Pero supposedly, doon na tayo sa group command results. So, group command results class, ito, nasa dulo. Yan. Di ba, group natin yun. So, supposedly, dito tayo sa parameter. Ay, ano nangyari? Warning, all members of the group should be the same cross-section. Uh, ano nangyari? The group with member for it. Di ba dito sa grouping ko? Ay, shucks, wait. Yun nga natin yung grouping. Hindi yata sa grouping ko kasi. So, ito sa parameter 2 natin. Ay, mali. Dapat kasi hindi natin sinama yung nasa baba class kasi concrete yun. I-edit natin class yan. Okay? So, ang gagawin natin class, i-edit natin to. So, ito pa yung group natin. Yan. Yan. Yung C1 mo class yan. Again, mali yan. Okay. Yan. So, ayusin natin. Punta tayo sa ito. Okay. So, dapat hindi kasama itong mga to class kasi concrete yan. Utang ko yan. Okay. So, huwag isama yung class. So, i-reassociate natin class. Yes. Tingnan natin, highlight natin. Yan, nawala. Okay. Tapos ayusin natin class yung ating parameter 2. Ito.
So again, yan naman na nakaselect class, no? So dapat re-assign natin. Assign. Yan. Pag click ko class. So, ano kaya ito? Alisin natin. Alisin na lang natin to. Ito, halata naman to class. Oh. Yan, alisin natin yan. Alisin natin yung 29 to 40. Yan. Assign to edit list. Assign. Yo. Ay, may naiiwan pa. Check natin class. Okay. Ano si Taruti? Panali si Taruti. Nagay si 30. Ganito na lang. So, highlight natin yung class, no? Tapos, wait. I-select kasi natin yun. Ayun, bitaw. Dali natin yung 30 doon class. Yan. Assign to edit list tayo. So, checking ko again class, no? Yan, yun lang pala. Magra-run na naman tayo. Pagkaan nyo na yung laptop ko class yan. So, inayos natin yun. Dapat again class hindi kasama yung mga concrete column pedestals natin sa baba. So, again class, analyze natin, run analysis ulit natin class. Okay. Yun, class, matagal na naman to. So, hintayin na lang natin class. So, yun lang naman class. So, technically, ang i-discuss ko na lang kapag hintay tayo ng class. So, again, class, check natin yung output file results. Pwede naman dun eh. Okay? Pero mas maganda class yung post-processing results. So, titignan natin class, naka-table na yan. Kanina kasi ba nakita nyo, nakaganyan lang siya. Oh. Para lang siyang naka-list. Okay? Pero at least yan. Ito kasi aralan natin class. Supposedly, bibigay ko yung command file. Dapat kaya nyo i-represent kung ano yung nanalo or ano yung parang fine. Parang ganun. Okay? Pag from the command file kasi class or yung output file, kaya natin class makita rin yung results. So, ano dapat class yung nanalo? Ano class yung dinesign para sa group 1 and so on. Parang ganun. Okay? Yeah. Pero dito class, mas maganda post-processing. So, after nun class, routinize lang natin mamaya. Review natin yung buong output file. Yung results lang naman dun. Tapos move tayo dito sa post-processing. So, sa post-processing class, makikita na natin kung ano yung pinaka-design niya. Okay? Tapos kung nasan yung field members. Yan. Tapos, ano yung results ng group. So, dito, pwede, meron tayong click class, tapos makikita mo kung ano yung parang results dun sa group. Yun lang, hindi na naka-specify yung class kung ano yung mag-govern. Yun ang may advantage class ng ating output file. Kita mo na kasi dun kung ano yung nag-govern class dun sa ating group. Parang ganun. Okay? Yun, yun. Tapos naman na class. Yeah. Kahit naman di nyo ginawa yung kanina class, okay lang kasi warning naman yun. Parang sinabi niya lang kasi dun sa output file class na hindi niya sinama sa design yung concrete. Kasi hindi naman siya steel. Parang ganun. Hindi niya na-design class due to material difference. Yan. So, kung titignan natin class na wala yung 34 warnings natin kanina. Pero okay lang yan. Kahit ano yung warning na class. Warning lang kasi yun class. Wala yung effect class dun sa ating ah yan. So, again, punta tayo class dito na. So, tingnan natin yan. So, ang ginawa ko class para mapunta ko dun sa dulo ng yung end kasi class ng design 1, andun yung group results. Group command results. So, punta ko dun sa design 2, tapos akyat ako. Makikita ko class yung group. Ito, yan. Ito na yung group command results. Yan. So, for parameter 2 class, di ba? Parameter 2 class, ito yung ating column 1. Column 1. So, ano class yung So, ito yung mga kasamang members. Ito yung ginamit niya class na command. I mean, methodology or yeah, DISC. Tapos, titignan mo class ano yung nanalo. Ah, ito pala, yung sa inyo class dapat naka-HP yan. No? Hindi ko na pala na-edit class. Pero yun, so for C1 class,
Ang gagamitin natin section, yan, W1049. Parang ganun. Okay? Parameter 3 class, ito naman class yung column 2, secondary column natin class, no? So, ito yung column 2. Yan. Tapos, ano yung nanalo class? Yan. Tama lang. Kasi dapat mas maliit siya class compared dun sa main column natin. So, yun lang, maliit. 6. Parang 6 inches. 150. Okay pa yun? 150 yan. Okay? Tapos, sa beams natin, so yung parameter for beams natin class, ito yung grade beam. Grade beam. So, ano yung nanalo sa grade beam natin class? Yan. So, W818. Parang ganun. Okay? Parameter 5 class, ito yung ating main beam. Or yung B1. Yan. Nanalo class, supposedly, yan lang. Yun nga, yung lumabas. Okay? Parameter 6 natin class. Yan. So, ito na yung secondary beam natin class or yung B2. Supposedly, mas maliit yan sa B1. So, titignan mo yan. Okay? Mas maliit siya doon. Tama? Tapos, ito class, ito yung roof beam ata muna tayo. Roof beam. Okay? So, ang roof beam natin class yan. Mas maliit naman siya sa B2. Okay? Yan. Tapos, lastly class, ito yung edge beam natin. Yung edge beam natin, dapat ito yung pinakamaliit eh. Medyo naman. Pinantay niya lang. Okay? Okay? So, titignan natin class there. Yun na. Okay? Tapos meron tayo ng tama ba? Parang kulang. No? After ng group members, ito. Tama, yun na pala yun. Nag-check code na tayo, nag-steal na tayo. Okay? Tapos ito na bang class yung results ng sa check code? Still take off pala yun. Ito naman na yung sa check code class. So, supposedly, compare niya class dun sa check sa code natin. Yan. Yan. Okay? So dito class, makikita mo kung may nag-fail o wala. Supposedly class yung sa'yo nag-design, dapat walang fail. Pero i-search natin yan. So kung tingnan natin class, meron ba nag-fail? Wala. So walang results class. So pwede control F mo lang para find tool yan. So pag sinerch natin class yung fail, yan, dapat yan, wala siyang mahanap. Kasi walang nag-fail. Gets. Supposedly, ganun. Okay? So dito class ang ginawa ko, yan, hindi ko na chinek yung ang long cut. Ito kasi yung parang optimized class. No? May long cut kasi siya. Parang yung, di ba, meron tayong preliminary sections. Dun sa preliminary sections mo class, i-check mo lahat. Parang i-check mo. Compare mo sa code, tapos i-check niya. Ayan. Yun pala yung check code class. So, minsan may nag-fail dun. Itong select tsaka yung group, walang mag-fail dyan. Kasi siya yung nag-design. Parang ganun. I-check code naman class, chinek niya kung may nag-fail as per yung code. Parang ganun. Okay? So kung ito hindi mo ginawa, yung select command tsaka yung group command, ang i-design niya class is yung preliminary design properties mo. Kung ano class yung una mong nilagay dito, yung mga yan. Yan ang i-check niya. Tapos makikita mo kung may fail o wala. Okay? So kapag ginamit natin class yung group, select command tsaka group command, medyo sure class na walang mag-fail doon kasi ginamit niya class yung code para i-check yun. Minsan lang may lumulusot kaya kailangan ulit natin i-check sa code para ganun. Okay? So, tinignan naman natin class, di ba? Hanap tayo ng fail class of words. So, walang nag-fail para ganun. Okay? So, yun class yung gamit class yung output file natin. So, kung gusto mo na mas magandang results class, punta tayo sa post-processing. Okay? So, again, paano tayo pupunta sa post-processing? So, pindutin lang natin class yung workflow na to. Yan. Tapos, doon sa post-processing. Yan. Tapos, ilagay natin class yung ating pinag-design na loading combination. Actually, alam ko, ito yun. 1.4, tapos yung dulo yung 0.68. Okay? At pinutin mo lang yung okay, yan.
So, nasa post-processing ka na. Okay? So, unahin natin class palabasin to. So, sundan lang natin nandito. So, click yung layouts. So, under result menu, yan. Tapos, view results, yan. View result toolbar. Tapos yung, ito, layouts. Okay, yan. Pindutin natin yan. Tapos, utilization daw. Beam results, tapos utilization. So, pagka pindot mo yan, class, yan, lalabas to. Okay? So, medyo ang kailangan lang natin dito, class, yan, kahit yung hanggang, yan, hanggang yan lang, para makita mo to. So, titignan mo, class, lahat naka-green. Pag naka-green, class, parang pasado. Pag may red dyan, class, medyo fail. Okay? May nag-fail yung member. So, lahat ng green, class, means yung pasado yung design. Okay? Yan. So, interpret natin to. Kasi andito, class, yung post-processing yan. So, kung titignan natin, class, hindi niya din-assign yung 29 to 40 kasi hindi tayo nag-concrete design. So, okay lang yan, class. Nakita-kita nyo naman na yan nung computer applications yun. No? So, dito tayo magsa-start class. Yung mga dinesign niya, yung mga steel, parang gano'n. Yan. So, kung titignan natin class, ito. So, yung first column, I mean, yung second column, yung may analysis property, yan, analysis property class. Yan, class, yung mga original sections natin. So, yung nilagay nyo class na preliminary design sections, ito yan. Okay? So, yung nasa design property class, ito naman na yung suggestion na design ni Staan. Yan. Hindi niya medyo wasak. Pero yan, yan. Okay. Yan. Tapos, dito naman sa actual ratio class, ito yung maximum ratio ng ginawa natin. Di ba? Ginawa natin, ay hindi. Ito pala yung actual. Yan yung ratio niya. Usage ratio niya. Ang meaning lang yan ng class, pag nasa 1 yan, ibig sabihin gamit na gamit. Parang 100% yung nagamit. Okay? So, ito class, yeah, utilization ratio class is ano sa strength niya yung uh, na-utilize. Parang ganun. The word itself. Uh, okay? So, kung titignan natin to class para dun sa BIM 1000, utilization ratio niya lang class is 9%. So, 9% lang nung lakas class ng BIM 1000 yung nagamit. Yan. So, kung titignan natin class, hanapin natin yung nasulit. Ito yan, 81%. So, gamit na gamit class yung 81% para dun sa ito, yung W1049 dun sa 1013. Parang ganun. Okay? Yan. Tapos, yan. Ano yung highest? Yan. Ito, meron tayong quad class na 89%. Yan. Pag lumagpas ka na ng 1 class, tira na, nag-fail na yan. Parang ganun. Kaya yung allowable ratio natin, class 1, parang nagamit mo yung 100%. Kasi pag lagpas yan sa 100% class, ibig sabihin, fail na siya. Tira na siya. Hindi niya kaya. Kumbaga, parang ganun. Okay? So, ganun lang. Nilagay ko naman dito, class, again, yung analysis property, yun yung original preliminary design section sa atin, class. Tapos yung design property, yun, class, yung dinesign ni sa at parang ganun. Okay? Yan. Tapos, para makita mo yung field members class, either yung nakaroon dyan class, or punta ka lang dito sa tab na to. Yan. So, wala naman tayong class. No? Yan. Okay. Tapos, para makita mo class yung group member results, pwede dito class. Ang gagawin lang natin, sundan natin yung class. So, dito tayo, punta lang daw tayo class sa configuration toolbar. Yan. Tapos, i-edit ko to dapat. Load case. Select load case. Okay, so again, di ba, punta tayo sa configuration toolbar. Tapos yan. Select. Yan. So, configuration. Tapos yan. Select load case. Pag pinindot mo yung class, click down natin yung range tab. Yan. Okay. Tapos, select natin yung group. Ayan. So, check mo lang yung group. So, parang i-filter mo siya, parang ganun. So, punta tayo class sa C1 natin. Yan. So, click apply. Yan. Ito na class yung mga column ones mo. Yan. Okay.
So kung titignan natin class out of your preliminary design property mo or section, ito na class yung dinesign niya. Kasi naka-group yan, dapat pare-pareha sila. Kung ano yung nag-govern sa lahat ng yan, yun na yung sa lahat. Para ganun. Okay? Tapos punta tayo sa C2 class yan. So for C2, ito yung class yan. So yung nasa fourth floor. Yan. Okay, taas yung mga grade beams natin class. Yan. So nag-govern class yan. Grade beams natin lahat ang nasa first floor, 1,000. So W818. And so on. So ito naman yung sa B1. Yan. Okay. Secondary beam, B2. Yan. Okay. Tapos yung mga roof beams natin. Yan. Okay. Tapos class yung ating mga edge beam. Oh, edge beam medyo magkakaiba. Ang ginawa niya ata class is yung magkakatabi lang. Oo. Parang labas meron tayong dalawa. Tatlo pa. Kasi tatlo yung edge beam natin class, di ba? So, ang ginawa niya pala class yung magkadikit na ganun. Yung pinaghiwalay niya. Oo, yung magkakaiba dun. So, yun. Pero supposedly ang mag-govern dito class, ito, W6/15. Top na lahat. Yan. Isa lang yung puliin natin sa edge beam class. Yan. Okay. So, yun lang naman class. So, dito ko na i-end class. So, supposedly, dapat meron na tayong, ito, yan na yung design natin. Kasi di ba kailangan lang naman talaga natin class, ano yung design natin sa C1, ano yung design natin sa C2, tapos doon sa lahat ng team. Okay? So, that ends class, yung ating still design. For any questions, class, message. Thank you very much for coming, for watching. See you on the next video. Bye.